Okay, good day everyone. So, ang i-discuss natin or our topic for this session or for this presentation is all about entomology. So, if we say entomology, this is the science that study insects. So, entomo or entoma means that is insect and logos or logi that is the study or a science. So, doon mismo na yung study of insects. So we study the segments, the appendages, or the nature of an insect. So not only the parts, not only the theoretical discussions about entomology, but also how to manage or how to understand the environment or the ecology of these insects. So my name is Darwin M. Bacal, your lecturer for this presentation. So our course outline is, ang pag-uusapan natin is about the principle of entomology, the introduction of entomology, history of entomology, the importance of insect to man and agriculture, distinguishing characteristic of insect, general structure of insect, the insect metamorphosis, and also the classification and identification of the insect. So classification, nomenclature, and identification of insect, the morphological characteristic that used to distinguish insect orders of an insect and the different orders of an insect. So for now, our topic na i-discuss natin ngayon is all about the principle of entomology or the introduction of the entomology. Under the principle of entomology, unang-una, i-discuss muna natin what is entomology. So entomology, in general definitions, it is a biological science. So if we say biological science, we are studying the life or the living organism or the segmented living organism like the insect. Kapag sinabi nating segments, it means ang mga insect pala natin, they are under phylum Arthropod. So kapag sinabi nating phylum Arthropod, arthro meaning that is a segments, and then arthropod or poda meaning that is a foot or appendages. So arthropoda is an organism that has a segment and has a foot or segmented foot and body. Okay? So, kapag sinabi kasi nating bio means life, so it means ito yung mga organism na merong segments. Kapag sinabi nating segments, merong mga boundaries yung kanyang body parts. So example sana, ito yung insect, may nakikita kang parang mga lines wherein yan yung mga boundary between the segments. Okay? Between the internodes or para siyang intersegments. Okay? This is the segments. Wherein yung line na ito, this is the boundary of each segments. So ang tawag mo kasi sa different segments na ito or yung kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga segments, ang tawag doon is segnomeres. Okay? Parang tao yan na kung saan ang segments natin is yung abs. 'Di ba? Yung abs. Pero hindi siya tinatawag na segments. Ano? Yun yung parang naghahati sa different parts ng ating katawan. So kapag yung legs, merong segments. Doon sa head, meron siyang boundary or a segment din. And then sa thorax and the abdomen. So every organism or an organism that has a segments and a foot appendages, it means they are under the phylum Arthropoda. So pag-aaralan natin later on kung ano yung mga different phylum Arthropoda. So ang mga different phylum Arthropoda kasi, papasadahan ko na, we have the Hexapoda, Diplopoda, Chilopoda, Crustacea. So, yun yung mga different types ng mga phylum Arthropoda. So, as we go on to the next topic, mapapag-aralan natin yung mga yan. So, entomology is the division of zoology. So, it means
insects are considered as an animals. So they are also an animals. So entomon meaning that is insect, and then logos or entomon, entoma, entomo that is insect, and logos that is the study or science. So the entomology was started in 17th century, and it has an amazing adaptability. So ang mga insect natin, every time na they are migrating to other area, so nagkakaroon sila ng adaptability. Wherein kailangan ay naaayon yung kanilang environment. Okay? Especially yung mga insect natin, pag nandun sila sa ibang lugar, kailangan ay nag-a-adapt din sila sa environment. Kasi kapag hindi sila mag-adapt, pwede silang maging susceptible at pwede silang mamatay. Actually, ang mga insect natin, wala silang blood. But they contains a hemolymph. Okay, meron silang tinatawag na hemolymph na kung saan kaya nabubuhay yung ating mga insect because of the hemolymph. So ang hemolymph is a liquid that circulated in the body of an insect. Kapag kasi tinanggalan natin sila ng parts like yung kanyang wings, yung kanyang legs, lumalabas kasi yung hemolymph. Okay? Lumalabas kasi yung hemolymph. Pag lumabas kasi yung hemolymph, ang mangyayari ay pwede silang o pwedeng ma-shorten yung kanilang lifespan. Kaya nga, pine-preserve nila yung kanilang hemolymph sa kanilang katawan para hindi sila kaagad-agad nagde-dehydrate or lumalabas yung kanyang liquid. Pag lumabas kasi yon, mas-shorten yung life cycle ng ating or lifespan ng ating insect. Okay, so it serve a blood of an insect that is hemolymph. Kasi ang mga insect natin, they are so-called cold-blooded. Okay, kapag sinabi natin cold-blooded, wala silang feelings na kahit tanggalan mo siya ng kanyang ulo, tanggalan mo siya ng kanyang parts, hindi siya masasaktan because they don't have a feeling. Kasi ang characteristic niya, they are cold-blooded. Anong ibig sabihin ng cold-blooded? Kung ano kasi yung temperature sa environment, ganun din yung temperature nila. Okay? So, umaayon yung temperatura ng kanilang katawan doon sa temperature natin. Kung 37 degrees Celsius ang ating temperatura, ganun din yung temperature ng body parts ng ating insect. Hindi gaya sa tao na kung saan ay magkaiba yung temperature natin sa temperature or magkaiba yung temperature or yung ating temperature ng body natin doon sa mismong environment. So, ang mga insect natin, they are act as pollinators. Kaya nagiging successive ang pamumunga ng mga plants natin, successive yung kanyang pag-flower, successive yung kanyang pollinations because insect also responsible in the pollinations. And also, ang ating insect or entomology, they are also decomposers. Okay? So, history of the entomology. So, pupunta na tayo sa tinatawag na history of the entomology. So, kapag sinabi nating history, so babalikan natin kung kailan nagsimula ang entomology or kailan nagkaroon ng insect. Yan. Kailan nag-boom ang mga insect. So, 500 million years or the Cambrian period, this is the first appearance of the arthropods in the fossil fuels or fossil records. Okay? So, ang tawag mo kapag na-invento or kaya na-identify or something na found out na yung isang insekto is 500 million years ago siya nagkaroon or nag-appear, that is so-called Cambrian period. Pero kapag 400 million years ago, that is Devonian period. Kasi in the 400 years ago, doon mismo na-identify yung oldest known insect fossils. So ang pinaka-oldest known insect fossils natin is the Rhyniognatha hirsti. Okay? That is the oldest known insect fossils. And then 75 million years ago, that is a Cretaceous period wherein na found out yung tinatawag nating the caterpillar fossils. Okay? The caterpillar fossils. Okay? So nung 1697 to 1680, si Francesco Red conducted the experiment using the insect
to test the spontaneous generations theory. So, dinemonstrate niya yung presence ng maggots. Kapag sinabi nating maggots, ito yung larval stage ng mga flies natin na nandoon mismo sa mga bunga nung mga nahihinog na mga plants natin. Especially kapag sa bayabas, makikita pong may parang uod na puti. Ang tawag doon, that is maggots in putrefying meat. So, tignan nyo ha, yung sinasabi niyang maggots, example sana, yung langaw, dumapo sa karne. 'Di ba? Later on, after 2 hours, may makikita kang lumalabas na uod sa karne. So it means that is the larval stage of a flies or kaya doon sa mismong langaw. So, yan yung mismong in-study niya wherein na found out niya na nangingitlog pala yung mga flies natin doon sa karne or sa meat wherein nagiging maggot siya. Okay, so doon na curious si Francesco Red. So ito sana yung karne, inobserbahan ni Francesco Red na kung saan may dumapong langaw. And then after 3 to 4 hours or 2 to 3 hours, parang may makita siyang itlog na puti-puti. And then later on, nagiging uod or maggot siya. Tignan nyo kapag patay yung isang animals. 'Di ba kapag patay yung isang animals at after 3 days, ano mangyayari sa kanya? Inuuod siya. Ang tawag sa mga uod na nandoon is amagots. Wherein, yun ay larval stage ng mga flies. Okay? That is the second stage of our flies. Noong 1698, si Marcelo Malfigi published the anatomical study on the silkworm. So it means in-study niya ang about sa silkworm, the anatomic studies, wherein it provide the valuable insight into their structure and physiology. So kilala si Marcelo Malfigi as a father of modern pathology and physiopathology. So kapag sinabi nating physiopathology, it means we study the chemical reactions of the pathogen in the plants or in the insect. So, ganon. And then, noong 1660, si John Swammerdam, it pioneering the work on insect. And it collected some 3,000 different species and advancing the understanding of insect anatomy. Si John Jacques Swammerdam, noong 1637 to 1680. And then si Bernardo P. Gabriel naman, siya ay professor ng Department of Entomology wherein pinablish niya yung book na Philippine Entomologies na kung saan nandoon lahat ng mga klase ng mga insect, the orders, the lifespan, yung kanyang metamorphosis, yung kanyang changes, yung kanyang characteristic, and those insect, dinivide niya into 5 distinct periods. On the pages 495 to 501, dinivide niya yung 5 distinct periods of that particular insect na na-discover mismo dito sa Pilipinas. Okay? So yun yung pag-aaralan natin, yung distinct periods. So unahin natin yung period of Spanish period, wherein that is 1521 to 1899 or 16th to 19th century. Okay, that is number 1, Spanish period. So in the Spanish period, noong 1521, pumunta si Pigafetta or si Antonio Pigafetta dito sa Pilipinas wherein nakadiscover siya ng isang insect na kung saan nagko-camouflage. Kapag sinabi natin nagko-camouflage, it means ay tinutularan niya mismo yung color or structure ng kanyang hosts. Example sana, ito yung tinatawag nating Philippine insect or Palawan leaf insect na matatagpuan or kaya natagpuan or first na na-discovered sa Balabac, Palawan. So na-discover siya sa Balabac, Palawan. Wherein, ito yung pinaka-earliest written record in the Philippine insect. So, ang ating mga Palawan leaf insect are endemic. Kapag sinabi nating endemic, they are discovered here in the Philippines. So, it means originally, galing siya dito sa Pilipinas. So, it means they are endemic. Ano bang pinagkaiba ng endemic sa exotic? Kapag sinabi kasi nating exotic, they are introduced in other country and then they are
reintroduce here in our country. So kapag nire-introduce nila dito at galing siya sa ibang bansa, exotic ang tawag doon. Pero kapag ito ay na-introduce mismo originally here in the Philippines, that is so-called endemic. Okay? Endemic. Okay? Endemic. So this is the Palawan leaf insect or the Phylum Philippinicum. Okay? Ang katawan nila ay ginagamit upang mag-camouflage. Kapag sinabi natin camouflage is ginagaya mismo nila kung saan sila. Especially sa dahon, wherein ay katulad siya ng tinatawag nating walking stick. Okay? Yung walking stick kasi is para siyang kahalintulad din ng mga branches ng mga plants natin. So it means nagko-camouflage, tinutularan yung kulay, yung structure ng isang host or ng plants. So another one is nung 1569. So nung 1569, nagkaroon ng tinatawag na locust swarm. Kapag sinabi nating locust, locust is a species of a grasshopper. Okay? So yung grasshopper ay nagkaroon ng numerous or nagkaroon ng dangerous or nagkaroon ng pest infestation ng locust sa Panay Islands. So nagkaroon ng first record of pests. Naging peste ang mga insect natin sa Panay Island because of uncontrollable na populations ng mga grasshopper or locust. So other term for grasshopper is locust. Next one, si Padres Antonio Sedeno noong 1593 ay inintroduce niya yung tinatawag nating sericulture. Kapag sinabi nating sericulture, this is the production of a silk using the Bombyx mori silkworm. Okay? Sericulture is the study of silkworm or culturing of silkworm. Okay? The silkworm. So yung silkworm na yon ay produce niya wherein ang kinakain nila is the mulberry. So nagtanim siya ng mulberry at doon mismo nilagay yung silkworm. At na-found out niya na nagiging peste pala si silkworm. Wherein kapag ilalagay mo siya doon sa field, kasi uod siya, di ba? Naaapektuhan yung ibang mga crops. Kaya nagkaroon ng infestation ng silkworm. Kaya dito sa Pilipinas, in-stop ang pagpoproduce ng silk. Okay? Kasi ang silk ay ginagamit sa damit. Okay? Kaya nga may nakikita kayo sa likod ng damit nyo na silk. Made by silk. So it means that is the product of a silkworm. So ano yung ginagawa nila or ginagamit nila na silk? Okay? Yung kanyang mismong cocoon. Okay? Yung cocoon kasi is made by the pupa. Once na mag-pupa, itong si larva, kasi meron tayong 4 na stages kapag larval stage or complete metamorphosis. Di ba kapag complete metamorphosis, ang tawag mo sa complete metamorphosis is holometabolous. Okay? So, meron tayong egg, larva, and pupa. And then adult. So kapag si larva nagpupa, gagawa siya ng tinatawag nating cocoon. So ang tawag mo doon sa development niya ng cocoon is so-called endopterygotes. So kapag sinabi nating endopterygotes, it means yung kanyang pupa ay nasa loob mismo ng cocoon. So once na nasa loob siya ng cocoon, it means itinatago niya mismo or pinoproteksyonan niya yung pupa bago siya mag-adult. So ngayon, ang tawag mo sa development wherein yung pupa nasa loob, ang tawag doon endopterygotes. Pero kapag yung mismong pupa ay nasa labas, yung development niya, that is so-called exopterygotes. Exo. It means nasa labas. Pero karamihan kasi ng pupa natin is merong cocoon wherein yun yung nagpo-protection doon sa ating pupa. Kaya nga, once na nagkukun siya, nakapaggawa na siya ng tinatawag na cocoon at nandito sa loob yung mismong pupa, that's the time na i-harvest na siya. So mamamatay na mismo yung pupa kasi nga i-harvest mismo yung cocoon. Okay?
So noong 1616, si Philip III of Spain promulgated the laws of the Indies, which included the measure for the extermination of locusts, initiating the official recognition of the threat of that insect. So it means noong 1660, gumawa siya ng batas sa India na kung saan ay kailangan merong control measures ang locust kasi siya ay threat doon sa kanilang mga itinatanim na mga crops. Kasi karamihan noon, mga agriculture or farmer ang mga tao noong unang panahon. Sila ay nagkukultivate. Di ba? Noong 1744 to 1888, that is the reinforcing the obligation of churchmen. Ngayon, iniutos ng mga padre na dapat ang mga churchmen or church member ang mag-treasure or mag-study regarding sa kung paano at paano i-control or i-combat ang mga grasshopper. Kasi madami palang mga grasshopper nung unang panahon, 'di ba? Na nagiging pest sila sa mga crops. Pero ngayon, nowadays wala naman na, 'di ba? Iba't ibang klaseng mga pest na ngayon or insect ang nagkakaroon ng infestation sa mga crops natin, especially sa rice and sa corn. Pero dito yung locust kasi lahat ng crops kinakain nila. Nagiging voracious sila sa leaves. Kasi ang mga locust natin, they are chewing mouth parts. Chewing yung kanilang mouth parts. Okay? Next, noong 1780, si Agustinian, he is a missionary father wherein ang pangalan niya is Manuel Galeana, na kung saan nire-introduce niya ang sericulture. Na instead na sa mismong field siya i-culture, ang ginagawa na lang ay nilalagay sa laboratory. Wherein, nung nire-introduce ito ni Manuel, ay doon na mismo sa laboratory siya kinukulture. Bakit? Para at least hindi magkaroon ng infestation sa labas na ginawa nung mismong pare na isa. Okay? Kaya na-stop. Kaya nagkaroon ng reintroducing ngayon wherein ito yung ginagamit natin para mag-produce ng mga tela. Okay? Noong 1781, si Vasco Y. Vargas or si Jose Vasco Y. Vargas, siya yung nag-establish sa tinatawag na Economic Society of Friends of Country, also known as Ciudad Económico de los Amigos del País. So it means, kapag sinabi nating economic, it means ay gumawa siya ng batas or nag-establish siya ng economic society wherein kailangan ang bawat household ay magkakaroon ng ibinibentang mga pagkain or product. Okay? So para magkaroon ng income at para yumaman yung mga tao. Actually, ginawa niya ito sa island of Batan. Yan, island of Batan or sa mismong Batanes. So ang tawag noon sa munisipyo na Basco is Batan Island. Pero dahil sa ang nag-leader doon ay si Jose Basco Vargas, yung Batan ay pinalitan na noon ng Basco. Kaya nga ngayon, ang makikita natin is Basco Batanes. So yung municipal or munisipyo na island na Batan ay ginawa siyang Basco. Okay? Wherein, merong tatlong island or madaming island ang Batanes pero merong tatlong main island ang Batanes wherein madaming mga nakatira doon. Okay, yung Batan Island, that is the main island, the Basco Batanes. We have also the Sabtang. Yan, yung Sabtang Island na malapit sa Batan. And then, meron akong isang nakalimutan na isang island sa Batanes wherein yun ay malayo mismo sa main island. Okay? Next, noong 1816, si Johann Friedrich Escolz, siya ay isang Russian entomologist wherein siya mismo ang pinakaunang nag-investigate about sa mga insect na nandito mismo or present sa Pilipinas. Okay? Nag-visit siya sa Pilipinas and then siya yung entomologist or entomological investigator na first na nag-diagnose or nag-investigate regarding sa insect. Noong 1826, nagkaroon ng attempted na i-introduce yung cochineal insect dito. Pero nagiging peste lang kasi dito ang cochineal insect kaya in-stop ang production. Okay? Kasi hindi lang pala
cactus ang kaya niyang i-infect or i-kainin, kundi yung mga agricultural crops din. So hindi nila kayang i-control. Kasi wala pa namang mga pesticide noon. Noong 1830, inopen ang Manila for world commerce. Kapag sinabi nating world commerce ay inaalaw ang mga banyaga or inaalaw ang mga foreigner para mag-invest mismo sa island natin. Allowing the foreign explorer interested in scientific pursuit like entomology. So it means ay inopen ang world commerce para hayaan or something i-allow ang mga entomologists na i-study ang mga creatures or yung mga organism na present sa ating bansa. And then, si Yuj Kuyuming naman ay isang English conchologist na nag-conduct ng extensive collecting activities in many parts of Luzon. So, ang kinolect ni Yuj Kuyuming are Coleoptera insect. Kapag sinabi natin Coleoptera, ito yung mga elytra, yung kanyang wing pad. Okay? Elytra or very armored siya. Wherein, sa Luzon siya unang nag-collect. So ang una niyang na-collect dito or something, ang Coleoptera na kanyang in-study ay yung Promocoteca kumingi in 1858. So, 1858, in-study niya ang about sa beetles na Promoteca kumingi or isang Coleoptera order na insect. Noong 1837, si John O. Westwood naman ay nag-publish ng mga new insect from Manila collected by Mr. Cuming. So it means nag-publish siya ng mga papel or kaya ng mga papers niya about sa mga new insect na na-discover dito sa Manila na na-collect ni Mr. Cuming. Okay? And in the Proceeding of the Zoological Society of London. Noong 1848, si Hans Hermann Bahr naman ay isang German servant na kung saan ay 2 taon siya na tumira dito sa Pilipinas upang mag-collect ng mga Lepidoptera. So, ang mga example ng mga Lepidoptera ay yung mga butterflies. So, nag-collect siya ng mga butterflies na kung saan ito yung in-study niya. Bakit kaya magkakaiba yung color ng mga butterfly? Ano yung kanyang ano yung characteristic ng mga larva ng ating mga Lepidoptera. And then noong 1849, this is the first successful introduction of Martinez or the Ethiospora crystallis from the southern China took place. Okay? Noong 1851, si William S. Dallas ay nag-publish ng book about sa Hemiptera or Philippine Hemiptera order ng mga insect. Ano yung mga example ng mga Hemiptera natin? Like yung mga hopper. Yan, yung mga leaf hopper, green leaf hopper, mga brown plant hopper. Yan ay mga Hemiptera insect. So, yung mga Hemiptera insect natin. Next. Noong 1856 to 1862, si Pierre-Joseph Michel Lorquin naman ay isang French entomologist na kung saan nag-conduct ng research. Yung isa kanina, nag-collect ng mga Lepidoptera. Ito namang si Pierre-Joseph Michel Lorquin naman ay nag-conduct ng research about Lepidoptera. Okay? So, iba yung collection sa research. And then, noong 1859 to 1865, si Carl Semper ay isang German entomologist wherein nag-collect siya ng mga different insect. Okay? Dito sa Pilipinas. Wherein siya din yung leading of publication or nag-publish siya about sa Philippine insect, especially kinuha niya mismo yung mga insect na galing sa kanyang kapatid na si George Semper. So si George Semper ay kapatid mismo ni Carl Semper. Kasi na meron na ako noon nung nandito ako or nandito ako sa Pilipinas noong 1859 ay nag-collect kami ni Carl Semper ng mga insect na or inorganize namin yung mga insect na na-collect ni George Semper. And then, ginawan namin siya ng publications. So, nung ginawa namin ng publication, ito ay nagagamit ngayon sa mga institution or sa mga schools, especially sa pag-identify ng mga insect.
Noong 1868, 1868, noong 1868, si Friedrich Moritz Brauer naman ay in-study niya about sa Neuroptera and Ubulidae or yung Odonata insect. So these are the order of an insect wherein ang mga example ng mga Odonata natin ay yung mga dragonfly, damselfly, and mayflies. And then we have also 1870 si Carl Stahl. So siya ay isang Swedish entomologist and tinagurian siyang father of hemipterology. So yung mga hemiptera insect. So it means karamihan mga hemiptera yung kanyang specialization na orders ng mga insect. And nag-publish siya ng book na ang title niya is Hemiptera insularum philippinum. Yan, Philippinarum. Okay? So ito ay mga nandito mismo sa Philippines na mga hemiptera. Next, we have also nung 1870 to 1871. Si F. E. Smith ay nirecord niya yung regarding or nagkaroon ng report regarding sa Philippine Hymenoptera. So ang mga example ng mga Hymenoptera natin ay yung mga ants. Okay, so sila yung mga Hymenoptera. So madaming mga classes or species na mga ants natin wherein yun yung isang na-discover or something na ni-report or isinulat ni F. E. Smith. Noong 1875, si Ernest Gandes naman, isang Belgian entomologist, wherein ay dinescribe niya ang about sa Coleoptera or Elaterids. So kapag sinabi nating Elaterids by the word elytra, this is the type of wing pad. Kapag sinabi kasi nating elytra or elaterids or elytra, it means they are fully covered yung mismong abdomen ng kanyang wing pad. If fully covered ng kanyang wing pad or yung kanyang front wing, it means ay elytra ang tawag doon. And then, very sclerotized yung kanyang, kaya tinawag siyang armoid. It means ay very sclerotized or hard yung mismong wing or front wing ng ating insect. Especially ang mga example nito ay yung mga rhinoceros beetle, yung mga beetles, yan, lady beetles, 28 spotted lady beetles, rhinoceros beetles, basta beetles, yan ay mga Coleoptera or Elaterids. Noong 1877, again, si Stahl nag-publish about sa Orthoptera. Ang mga example ng mga Orthoptera orders natin are the praying mantis, yung mga grasshopper, okay? So, based on the material from Semper collection. So, nag-base si Carl Stahl doon sa material ni Semper, doon sa kinolect ni Semper. And then, noong 1891 naman, si Baron Edmond de Celis Longcamps ay in-study niya o nagkaroon ng report regarding sa Odonata. Okay, so kapag sinabi natin Odonata, by the word odonto, meaning tooth. So it means chewing type yung mga odonata natin. Di ba nung mga bata tayo, yan yung ginagamit natin para ipadede yung mga dede natin. At kapag kinagat yung dede natin, it means they chewed. Kasi they are so-called predator insect. Huwag naman nating patayin. Nung bata tayo, pinapatay natin ah, yung mga dragonfly natin. Pero ngayon, wag na nating patayin yung mga dragonfly. Bakit? They are natural enemies. So sila ay naging predator wherein kinakain nila yung mga kapwa insekto, especially yung mga insect pest. So Odonata ang kanyang order. Noong 1882, si C.R. Austin Saken nag-report regarding sa Diptera. So ang mga example ng mga Diptera natin ay yung mga flies, mosquitoes, so which were brought home by Dr. Carl Semper. Okay? Noong 1885 ay si Ramon Jordana ay nag-create siya ng isang book or nag-publish entitled Bosquejo Geographica e Historico Natural del Archipelago Filipino in Madrid. So it was comprehensive work of zoology. So it's all about the animals, including yung insect, and has the first its kind by a resident worker. And then, noong 1886 to 1892, si George Semper naman ay isang German entomologist wherein nag-publish siya ng kanyang book entitled Die Skimmeterlings der
Philippinichen del Incel or Rhopalocera. So it means it's all about insect din uh, yung kanyang dinevelop na book. Para at least may mga reference ang mga scientists noon. Next, we have also 1890, Domingo Sanchez E. Sanchez. So siya yung isang assistant zoologist in the Government Forestry Service. So nag-publish siya ng paper on coffee longhorned borer. So it's all about borer naman yung kanyang pinablish ni Domingo Sanchez. Noong 1891, si Baron de Celis ay nag-publish din ng book regarding Odonata des Philippines. Okay, Odonates des Philippines. Next, we have also Jose Sanchez. So napakahaba ng Spanish period nung ating mga nag-develop regarding or nag-discover regarding insect, di ba? So nung first 1894, si Jose Sanchez ang nag-study about sa white grub. Na kung saan na-found out niya na ang white grub ang larva nung mismong mga beetles. Like yung June beetles, dung beetles, yung rhinoceros beetle. Or scientifically known as Leucopholis irorata. And then, nag-publish siya monthly issue of the Agronomical Services. Noong 1895, si Francisco Alvarez naman present the comprehensive description about sa ecology and control kung paano i-control ang migratory locust. Okay? Mamaya makikita ninyo ang pang-control pala sa locust ay about sa detergents or mga powder or sabon lang pala. Kasi nagkakaroon ng yung kanyang segments doon sa kanyang head ay pwedeng pumasok yung mismong chemical na pwedeng maparalyze yung ating insect at mamamatay. Noong 1895 to 1896, si Castro de Helera published the extensive work about the Catalogo Sistemático de toda la fauna de Filipinas, conocida hasta el presente. So ito ay different faunas. Ayan, wherein kabilang din dyan ang mga insect natin. Noong 1896, si Melvin and Lucille Baer published a book regarding the catalog of Philippine Coleoptera. So it's all about all the coleopteran insect. Okay, from the Semper collection. Noong 1896 to 1902, si George Semper made two significant publication, the Lepidoptera, the Heterocera, both serving as milestone in the Philippine entomology. Okay? Noong 1899 naman, si Otto Staudinger contributed to the field with Lepidopteran del Incel Palawan. So he sent collectors to the Philippines for material use in these publications. Okay? So next, punta naman tayo sa early American occupations noong 1900 to 1920. Alam nyo ba na si Carl S. Banks noong 1902 ay isang American entomologist? Okay? Wherein, doon na-establish din yung Bureau of Agriculture. So, si Charles S. Bank made a significant contribution about the medical entomologies and systematics. So, it utilized for the first time to control the migratory locust population. So, siya yung nag-utilize for the first time kung paano makontrol ang migratory locust. Wherein, ang inintroduce niya dito ay yung microbial agent na fungal, especially yung white muscardine fungus na kung saan kaya niya palang mag-paralyze ng mga migratory locust. So anong ginagawa nung mismong fungus na yon? Pinaparasitize niya or something kinocolonize niya ang body parts ng insect. Noong 1903 to 1905, si William A. Stanton and Robert E. Brown published the various notes of insect in the monthly bulletin of the Weather Bureau. And then, si Charles Bank din noong 1904 published the work regarding pest of cacao. So siya din pala yung nag-publish about sa pest ng cacao which address the insect pest affecting the cacao cultivations. Diba? So gumawa siya ng libro na kung saan nandun yung list of pests ng cacao. And then, noong 1908, si Clara S. Ludlows published the first extensive work on the mosquito.
So, na-found out niya na ang mosquito ay nagkikerry din pala ng mga insect like yung dengue. Yan. Dito sa Pilipinas. Noong 1909, si E.M. Ledyard ang first na naging head ng Department of Entomology sa UPLB College of Agriculture. And then naging chief ng entomology si Maki in the plant pest section of the Bureau of Agriculture. Hindi pa noon Department of Agriculture ang tawag sa mismong agriculture sector natin, kundi ang mismong pangalan niya muna noon, yung office is a bureau. So it means attached agency lang ang agriculture noon. Konting office lang siya. Pero ngayon, dahil very wide na ang agriculture, naging department na siya. Okay? Noong 1910, the entomology section of the Bureau of Agriculture was organized with the plant industry division headed by Jones and later succeeded by Maki. Noong 1911, F.O. Ceballos presented one of the earliest work on the use of chemical for pest control in the country. So it means dito rin tines yung insecticide like yung Bordeaux mixture, yung carbon bisulfide, yung mga kerosene, yung arsenic, wherein ito ay pang-control sa mga pest natin, especially sa fungi and insecticide. Okay? Next, noong 1913, si Midsmain discovered the sura. So kapag sinabi nating sura, ganito yung itsura niya, yung mismong langaw ng kalabaw, wherein siya pala ay nagtatransmit ng sakit. Anong tawag doon sa sakit na yon? Tabanus stratus. Kaya kapag may sugat yung kalabaw natin at merong vector na sura carrying the Tabanus stratus disease, pwedeng mamatay yung ating mga kalabaw. Kaya nagkakaroon ng disease. Noong 1915 naman, the Locust Act number 2472 was enacted by the Bureau of Agriculture. Okay? And then, noong 1915 din, si Leopoldo Yuchangco ay graduate and naging instructor ng first Filipino instructor ng entomology. Kasi noon, mga American ang mga teacher noon. Mga Spaniards ang mga teacher sa UPLB. Pero ngayon, ay may mga Pilipino na. Kasi minamaliit ang mga Filipino noon eh. Nakala nila ay mga bobo, mga Pilipino, pero merong mga nag-exist na mga Filipino wherein, kagaya ni Leopoldo Yuchangco, na naging first instructor ng entomology sa UPCA. So nag-aral siya sa ibang bansa. So noong 1916 to 1917, si Schools published the Catalog of the Philippine Coleoptera. So may mga Coleoptera insect tayo no, saan pinablish ni Schools noong 1916 to 1917. Noong 1918 naman, si Maki developed a process of fumigating cigar in the partial vacuum to destroy the beetles. So the Scoli or Scolia monilei was introduced into Hawaii by Muir. Noong 1918, si Yuchangco din ang pinakaunang Pilipino na nag-earn ng masteral degree sa entomology sa UPCA. And then si Otanes also studying the biology of beanfly, a persistent pest of legumes. So in-study niya ang about sa beanfly. Iba yung sura sa beanfly. Ano? So beanfly is yan ay insect pest ng mga legumes. Yung sura naman, siya yung carrier ng disease sa Carabao. Okay? Noong 1919, si Gonzalo Merino Merino is a chief of plant section of the Bureau of Agriculture. Noong 1922, si Yu Changco ang pinakaunang Pilipino din na nakapag-earn ng doctoral degree sa entomology, and it described new species of physilid. Ganito ang itsura ng physillids. And si Sendana naman ang nag-workout sa mga banana weevil natin. So ganyan ang itsura ng banana weevil. Noong 1923, so punta na tayo sa rise of the Filipino entomologists from 1922 to 1940. So, noong 1923, there is an innovative solution to control migratory locust. So, anong ginamit nila na solution para makontrol yung mismong migratory locust? That is soft yellow laundry soap, proved to be an effective contact insecticide. Okay?
On the same year, yung Ophius humilis ay isang insect parasitoid na na-introduce or na-discover na kaya niyang iparasitize ang melon fruit fly. So, Ophius humilis ang tawag dito. Wherein pinaparasitize niya ang melon fruit fly or pinaparasitoid or nagiging parasitoid siya ng melon fruit fly. Noong 1924 ay nagpasa sila ng batas regarding sa Locust Scouting Act, Act of 3163 na nag-allocate ng 100,000 para makombat or ma-reduce ang locust or mapatay yung mga locust dito sa Pilipinas. And then, noong 1925, ay ginamit na rin ang airplane para pag-control ng mga locusts. Yan. Noong 1926, si Gerardo Ocfemia, si O.G. Ocfemia, ay nag-report na kung saan ang aphids species or Pentalonia nigronervosa ay nagtatransmit pala ng virus na Banshee top of abaca or banana. Okay? So, Pentalonia nigronervosa ay vector ng virus na Banshee top of abaca. Yan. Noong 1929, si Buligan conducted the significant research about sa Ostrinia fornacalis. Ang Ostrinia fornacalis kasi ay isang corn borer which remained a serious pest sa corn sa Pilipinas. So, noong nagtatanim pa lang tayo ng mga inbred or open pollinated na mga varieties ng mga corn, very prone siya sa corn borer. Pero ngayon, ang mga hybrid natin, they are resistant to corn borer or insect pests, especially yung mga borer natin. Kasi ang kinakain nila ay uh, yung mismong stem. Kaya nga tinawag siyang borer kasi they bore. Okay? Pumapasok sila sa loob, especially yung kanyang larva. Ang larva kasi ng mga ang larva kasi ng mga Holometabolous like yung Coleoptera and yung Lepidoptera ay very voracious than the adult stage. So nagiging peste lang pala ang mga corn borer during at their larval stage. Ganon din yung mga grub. Okay? Or white grub. And then si E.M. Paller naman nag-investigate regarding sa weevils ng corn seeds. Okay? So meron tayong dalawang klase ng weevil. We have the rice weevil and the corn weevil. So scientifically known, yung rice weevil is Oryctes rhinoceros. Ay, Oryctes. Yeah. And then, ito namang isa ay Zea mays. Okay, so yung Zea mays natin, pakitignan nga kung ano ang scientific ng weevils. Okay? Oryctes rhinoceros pala sa coconut. Pero dito sa mga weevils natin sa corn and rice, ano yung scientific name ng mga weevils natin? Cytophilus oryzae and Cytophilus zea mays. Ano? Ang scientific name niya pala. Cytophilus. Cytophilus oryzae and Cytophilus zea mays. Okay? Next, noong 1931, si De Mesa ay nag-publish ng report niya regarding sa forest insect. Specifically, yung mga wood borer natin. Okay? And their impact on the lumber industry. And then, on the same day or in the same year, yung white grub received an extensive biological study separately conducted by Yuchangco and Otanes. So, i-study na din nila yung about sa white grub. And then kung ano yung magiging biological insect na pwedeng pang-control ng mga white grub. And then we have also noong 1932, si Clemente ay nagdala ng Drosophila dito sa Pilipinas, wherein ginamit ang Drosophila melanogaster as mutation studies. Kasi ang mga Drosophila melanogaster, it took 25 generations. So mabilis lang sila magparami. In 1 year, nakapag-produce na sila ng 25 generations. Di ba? Or pwede silang mag-anak ng hundreds of insect or itlog. Noong 1933, si Samson pioneering the study on pesticide residue. So ano ba yung nagiging effect ng pesticide residue sa health natin? And then minimeasure niya or mineasure niya yung amount of residual arsenic
on the vegetable crops dusted and sprayed with arsenical. Noong 1934 to 1935, si De Mesa din ay nag-publish about sa host plant of injurious forest insect in the Philippines. And then si Russell and Baisas naman published the first illustrated key to the Philippine Anopheles. So anong ibig sabihin ng Anopheles? Anopheles is a vector of the diseases wherein isa siyang species ng lamok. Anopheles, Aedes. 1936, si Yuchangko proposed a theory on locust outbreak in relation to the sunspot cycle. So, nag-propose siya ng tinatawag na theory kung kailan nagkaroon ng outbreak ang mga locust dito sa Pilipinas. Kasi every cycle nagkakaroon ng outbreak ng locust. So, dumadami ang locust na kung saan sa atin nagiging pest sa mga plants, pero sa atin pwede siyang kainin or something food consumption natin. Okay? Noong 1941, si Viado became the first Filipino PhD in insecticide toxicology from Loa State College in 1941. So naging or nagtapos siya ng kanyang PhD or pinakaunang Pilipino na nagtapos ng insecticide toxicology. And then, letter D, punta naman tayo sa war setback and rebuilding. That is 1946 to 1960. Inintroduce dito yung organic insecticide in the Philippines with the use of deoxydiphenyl trichloroethene against the housefly and migratory locust. So ginamit siya as insecticide. Pero dahil sa very prone or something dangerous ang DDT, kasi na-observe nila na kapag mag-a-apply ka ng DDT, namamatay din yung mga natural enemies, and at the same time yung mga fish or mga good microorganism na nandun sa soil. Kaya nga binand ang DDT dito sa Pilipinas. Okay? So, kailan ba binand ang DDT dito sa Pilipinas? That is your assignment. So, noong 1947, si Sendana and Baltazar, so Baltazar or Claire Baltazar, ang nag-report regarding sa cotton leaf hopper or the Empuasca bigutula. Okay? So, si Claire Baltazar ang pinakaunang Pilipina. So, kamamatay lang ni Claire Baltazar nung July ata yon or August this year, 2024. So, became the first Filipina with a college degree majoring in entomology. So, first Filipina. Yung isa kanina is first Filipino na nakapag-earn ng entomology. Dito naman, kauna-unahang babae na merong degree majoring in entomology. Siguro teacher niya din, si Yuchangko. Ano? So, si Dr. S.M. Sendana was formed to explore the post-war activities of the Philippine entomology. So, alam nyo ba na si Claire Baltazar ay ipinanganak sa San Fernando, La Union at kumuha siya ng kanyang BS in Entomology noong 1947 sa University of the Philippines at sa University of Wisconsin ay kumuha siya ng PhD and MS from 1950 to 1957, the MS in Economic Entomology and PhD Systemic Entomology. Yan. So, ang kanyang specialize ay about sa Hymenoptera, about mismo sa mga leafhopper. Yan. And then, she discovered 8 previously undescribed genera, 1 subgenus, and 108 species of parasitic wasp. O, diba? Ang dami niyang na-discover ng mga insect. So, noong 1949, publication of the Philippine Agriculture. So, nagkaroon ng publish ng Philippine Agriculture, Volume 1, by Yuchangko and Sakay. So, ano yung about sa Philippine Agriculture? It's all about insect. Ano? And then, another one, noong 1951, si Chapman and Capco compiled the checklist about sa ants. So, it means kinompile niya yung mga ants na available or present dito sa Asia. Okay? Yung mga ants natin. Dito sa Pilipinas, may nakadiscover din ng ants na artist. So, hindi ko na alam kung anong pangalan ng artist na yon na nakadiscover ng isang species ng ants dito sa ating bansa. And then, noong 1954, si Sendana conducted the first study on plant resistance to insect using corn hybrid and inbred strain against corn earworm and corn borer. Noong 1959, si R.M. Ella compiled an extensive bibliography of the Philippine entomology for the first time.
So, and then si Capco naman, siya yung nag-compile ng list ng mga plant pests of the Philippines with a special focus on field crops, fruit trees, and vegetables. Noong 1960, dito unang na-establish or dito sa Pilipinas ay na-establish yung International Rice Research Institute or IRI. So, ang International Rice Research Institute ay matatagpuan natin sa Laguna or sa UPLB. And then, noong 1960, entomological research particularly focused on insect affecting rice. And then, last 5 distinct period is the development and direction in the 60s and 70s, 1961 to 1979. So, si Rimando ang pinakaunang Pilipino na acarologist, study of mites. In-spearheaded niya yung research about sa mites in the Philippines. Nung 1962, nagkaroon ng first establishment of entomological organization in the Philippines na ang president noon ay si Silverio M. Sendana or Sendana. So noong 1964, si Bernardo P. Gabriel ang pinakaunang Filipino na naging insect pathologist. Okay? And IRI was organized an international symposium on the major insect pests of rice. Anong ibig sabihin ng insect pathologist? So, ang study kasi or ang pinapag-aralan dito ay all about sa mga disease ng mga insect natin. Kung paano makolonize ang mga insect natin gamit yung mga fungi para mamatay yung mga insect pests. And at the same time, ano yung kanyang importance sa mga insect. Noong 1966, si Delfinados published the first monographic treatment about sa mosquito except yung mga Aedes natin na mosquito. And then si Baltazar naman nag-publish siya ng catalog of the Philippine Hymenoptera. Okay? Noong 1967, this is the first national meeting of the Philippine Association of Entomologists sa UPCA and first national symposium ng Philippine Entomology. Noong 1970, si Kagampang and Darcy naman ang nag-publish and illustrate about sa Anopheles mosquitoes of the Philippine Island. Wherein yung life cycle ng Anopheles or Anopheles is a complete metamorphosis wherein meron siyang larva, may egg, may adult, and nagkakaroon din siya ng pupa. And then, noong 1976, this is the establishment of National Crop Protection Center wherein ang responsibility ng National Crop Protection Center ay to inspect yung mga diseases na nandun mismo sa airport or to investigate yung mga insect na nandito sa Pilipinas. Especially, ang National Crop Protection Center ang nagdi-distribute ng mga biological control insect or agent na ibinibigay mismo sa mga farmers natin upang sa ganon ay maging list or makasave sila sa mga pesticide na binibili. Kasi nga hindi lang dapat pesticide ang first option, kundi that is the last option when the insect is hindi na mismo nakokontrol. So ang pinakaunang director ng NCPC or National Crop Protection Center ay si Dr. Sanchez, serving as the first director. Okay? So kung may mga katanungan kayo regarding sa history of entomology, pwede kayong magtanong later on. Or pwede nyong i-comment sa ating discussions. Okay? Thank you.